naming tubo sa loob, bumagsak na. Kaya sobrang ingay ngayon, ano. Alright, what's up mga Kawasaki? Hingin naman aso namin, Suzuki Raider at Suzuki X4. Kung makikita nyo sa page ko mga Kawasaki, ay binili ko to, X4 na to. Tapos napakondisyon ko na yan kay Kuya Jun Mechanic. At syempre bago natin gamitin yan, hindi pwedeng hindi natin lalagyan ng sticker natin yan. Yun no, gitnang gitna. At ngayon ay iti-test ride namin itong aking Suzuki X4 1998 model. Kasama nga pala natin si Kiel, naka Raider 150. Pares kami naka Suzuki. At ang akin ay Suzuki X4 125. All lights working na nga pala to. Dito na may flasher yan no. Nagana yan ng lods. May busina pa. Kaso nga lang, yun ang problema ko, medyo maingay. Pero by the way, may order na ako niyan ng silencer para medyo mapatahimik ang ating Suzuki X4. Bagong rebor nga din pala to. Tsaka ang gumawa niya na ito si Kuya Jun. Nakakawasak dito lang yan, malapit sa amin. Shout out kay Kuya Jun, ang nagpatino ng ating Suzuki X4. Dito rin mga Kawasak, pagpasok nyo dyan sa amin sa Interspace 2, dito na yan. Ito, may karatula yan dito. Yan o, Jun Mechanic. Basta nakita nyo yung click na pula, dito na yan. Yung road test ko lang. Sige Toy. Thank you pa. Yun no. Hindi ko alam kung makadig nyo ako ha, pero sana naman maganda yung ating audio kasi maingay ng ating motor. At yan yung mga gustong gusto ko, yung may ingay. So nainipata si Kiel. Yeah, sarap gamitin mga Kawasak. Hindi ko naman to ikakarera eh. Pero alam mo yung gusto mo lang malakas yung motor mo. Tsaka pinakondisyon ko at bala ko din itong iparehistro maybe ngayon December pa. Kasi may ginagamit naman tayong click eh, panggala-gala natin. So ito ang gagawin ko dito sa X4 na to ay dito lang, around Candelaria lang mga Kawasak. So ngayon tingnan ko kung hindi siya mag-overheat kasi parang sakal yung tuti niya ngayon eh. So sa mga naka 2 stroke dyan, alam nyo yan. Hindi naman siya ganun kausok, pero check ko kung may usok naman siya kahit paano. So kagandahan lang yan. Ayoko din naman yung sobrang usok eh. Ang sarap ng position ito, naka-upright. Pero bala ko pang pataasan yung hulihang shock. Ayoko kasi nang masyado mababa eh. Parang nailang ako, parang sasabit yung paa ko eh. Under brake inning period pa pala to. Kasi para yung bago din kasi piston nito. Sayang wala tayong pan GPS eh. Hindi ako maalam mag GPS dito sa GoPro ko para malaman natin yung takbo. Kung kaya ba niyang maka 100 kilometers per hour. Hirap naman tumawid. Woo! Suabe X4. Pangit nga lang yung tunog ng pipe natin. Sarap pa din gamitin no. Lagi ko na lang nalilimutan yung placer ko. So ngayon try namin pumunta ng Sariaya sa Barangay Gisgis. Kinta na pala yun. Hindi ako sanay sa may kinta eh. Kasi mga motor namin hanggang kwarta lang. Excited na akong birahiton to mga kaso nga lang eh under brake inning period pa. So baka madali tayo.
Hindi ko pa mabira mga kawasak. Mahirap na, baka mamaya bumigay yung piston niya eh. Bago lang kasi, hindi pa daw siya kapit na kapit. Hindi ko alam kung ganun katipid to sa gas pero syempre mas matipid yung click natin dito. Given na yun kasi FI na yun eh, ito carb type pa lang, tapos sinauna pa 1998 model. So sabi naman ni Kajun ay tipid naman daw to. So ewan ko, tingnan natin. Hindi na ako nagpagas, sinalinan ko na to na isang araw ng 200 yun. Okay, kahit 200 no, ilang araw ko na to nagamit, 2 na. So ngayon, titingnan ko kung hindi ba tayo maubusan ng gasolina. Siguro, estimate ko, mga 20 kilometers din to eh, takbo namin. Kala ko, fog na naman, sila pala. Weng-weng yung tunog nito eh, weng-weng oh. Sa ano, nakakahagot to. Ayoko i-try na bakbakan dito. Ang ingay sa tenga, nabibirin hindi ako. Hindi magkakaigi sa akin to. Alam mo, naka-helmet pa ako niyan, pero ramdam na ramdam ko yung tunog. Pakinig na pakinig ko. Weng weng. Ang ingay. Kailangan ko magpalit ng sprocket to. Kita mo sa kinta niya oh, para gusto pa niya humingi. Pero ang baba lang ng RPM ko dyan pero sa kinta niya parang gusto niya pa humingi. So paliitan ko pa kaya ng isang size. Kaso nga lang, madadali naman ako sa paahon pagka ganun no. So ganito na lang kaya. Okay na, hindi ka na maikarera to. Yayabangan ko to, yayabangan ko. Nayog-yog. Buti nga ang tahimik ng tambutso ngayon ni Kel eh, kasi yung nakasalpak kaninang umaga dyan, sobrang ingay. Open na open. Monte Vista, eto na naman tayo. Kita mo yung malumanay na takbo namin na pala yun, 80 na yun. Oo, matuling din. Para sa 125 na makina, okay na yun. Weng weng. Weng weng yung tunog nito ano. Ay pangalan ko lang ka dito si Weng weng. Pangit ang daan dito. Woo! Nandito na naman tayo sa Gisgis. Anak ng lubak na yan. Nakataringan sa bento pero pag ganun. Ang ingay talaga oh. May tubo yan sa loob eh. Siguro natanggal yun. Nakakahiya naman kasi sa mga madadaanan eh. Sabi na nga ba eh, yung nilagay naming tubo sa loob, bumagsak na. Kaya sobrang ingay ngayon ano. Kaya sa ano yun, parang iba ng tunog, walang tinis. Tignan. Walang tinis. Nagpalit kami ng motor. Masubukan naman ang kanyang Rider 150 sa malayo. Aba, nasan yung aking gloves? Okay lang, hamayan ako mag-gloves. Hindi man mainit eh. Nag-gloves na ako kapag sobrang init kasi ang hapdi sa kamay. Yun lang, hindi ako maalam kapag gantong ka-lowered at kanipis ang gulong kung paano mamili ng aking dadaanan. Hirap kapag mababa yung motor tapos ang nipis ng gulong. Hindi ako sanay.
So ngayon, pauwi na kami ng Candelaria, Quezon. At talagang nag-stroll lang kami para ma-break in. Sinilip ko nga pala yung gas kanina nung export ko. Ang tipid niya ha. Kasi yung dati may RS kami, RS 100. Ang takaw niya masyado. Sa bagay, last bore na yun eh. Pinakasagad na laki ng kanyang block. Kaya siguro matakaw. So sabi sa top speed ko daw to. Sabi ko ayoko. Hindi ako sanay sa motor mo. Hindi ko to gamay eh. So kanina kasi hindi ako makahataw eh. Sarap nga parang rider no. Sobrang gaan ng motor, tapos sobrang tuling, eh gumigewang na. Tama na. Ang lakas talaga tong motor ni Kel, no? Sabi talaga bumitaw yung rider. So kaya pala ang daming namamatay sa rider o na aksidente. Talagang pagka binitawan mo siya ng magandang bitaw, ay bibigyan kanya ng magandang takbo. Ganun pala talaga. Eh ayoko na. Hindi ako sanay tamakbo ng ganong kabilis. Tapos ang nipis ng gulong, ang baba, tapos ang gaan pa ng motor na to. Ayan, no? Ayan, lumaglag na naman aking tambutso. Ang astig din, no? Vintage style. Wow. 1998 model na Suzuki Export. Kailangan kong tornilyuhan yung tambutso na yun, yung tubo na nakalagay sa loob ko, para hindi siya lumalaglag. Parang hindi pantay yung ano, yung gulong ko. Parang medyo nakaganon, no? Oo nga, no? Parang may tama na yung swing arm ko. Oo, yun, no? Kita nyo ba? Parang nakagayaan yung gulong. So yan, nagpalit na kami. Wala lang, gusto ko lang ma-feel ang pagsakay dito. Ito sobrang ingay, anak nang. Tapo. Kaya yaman ba, pwede po bang makasaglit ng long nose? Nalaglag lang yung sa tambutso ko eh. Thank you kuya ng marami. Shout out kay kuya. Uy, tatakot. Pag dumating talaga silencer to. Hindi naman siguro ganun tatahimik to eh. Kasi nga yung divider daw niya sa loob ng tambutso is wala na, giba na. So akin lang, parang hindi lang gantong kaingay, mabawasan lang yung ingay niya. Tapos tutornilyuhan ko na para hindi siya pumasok sa loob o kaya tumalsik palabas. Yung mataas yung minor ko, matipid naman to sa gas eh. Diba? May napapakinig ba kayang walang maingay, no? Tambutso lang talaga, no? Walter Mart, Candelaria. Yun, hab-hab. So maghahab-hab muna kami. Hey. So ayun, busog na. Yun no, yung kanyang ginagawa ngayon. Yo, pumapit na. Hi. Tinodo. So yun lang. Ride safe always. And out. Peace.